Mga kaibigan, alam niyo na ba ang malagim na kwento patungkol sa pinagmulan ng upuan? Kung hindi pa, ay panuorin niyo at tapusin ang videong ito dahil tatalakayin natin ang alamat ng upuan. Noong unang panahon ay mayroong isang batang lalaking nagngangalang Puan. Siya ay inaalagaan na lamang ng kanyang ina sapagkat ang kanyang ama ay pumanaw na. Labis-labis ang pag-aalaga ng kanyang ina. Kaya naman sa paglipas ng mga taon ay lumaking tamad si Puan. Nagulat na lamang ang kanyang ina dahil ganun ang naging asal ni Puan. Ni utusan ng mga simpleng bagay ay ayaw nitong gawin dahil mas gusto niya ang laging nakaupo. Pinipilit ng kanyang ina na patulungin si Puan sa mga simpleng gawain. Ngunit ayaw talaga ni Puan dahil nagagalit lamang siya kapag pinipilit o pinagsasabihan. Isang araw ay pumunta ang kanyang ina sa gubat para maghanap ng kanilang makakain. Pinipilit ng kanyang ina na samahin si Puan, ngunit ayaw talaga nitong sumama. Kaya ang kanyang ina na lamang ang mag-isang nangangaso sa gubat. Mag-isa na lamang si Puan sa loob ng kanilang tahanan hanggang sa may kumatok na isang munting matanda at nanghihingi ng tubig kay Puan. Wika ng kawawang matanda na nangihina na dahil sa pagod. "Iho, may tubig ba kayo riyan? Maari ba akong makahingi? Ikuha mo ako at aking iinumin sapagkat ako'y nauuhaw na." Ngunit nakaupo pa rin si Puan at sinabing, "Ikaw na nga lang yung nanghihingi, tapos uutusan mo pa akong kumuha ng tubig? May mga kamay ka naman at paa. Pwede ka manghingi sa iba at pwede kang kumuha sa sulok lamang. Huwag dito sa amin dahil hindi kita kilala." Galit na wika ni Puan. Labis na nasaktan ang matanda dahil sa naging asal ni Puan sa kanya, hanggang sa bigla na lamang naglaho ang matanda na para pang isang bula. Nagulat si Puan sa kanyang nakita dahil biglang nagbago ang itsura ng matanda. Isa pala itong magandang diwata. Ang diwata ng gubat. Itinaas ng diwata ang kanyang patpat at sinabi sa harap ni Puan, "Ikaw ay isang tamad na bata. Masama ang iyong naging asal. Lagi ka lang nakaupo. Kaya ngayon, ikaw ay bibigyan ko ng parusa na habang buhay na maging upuan para ikaw ay magkaroon ng silbi." At biglang naglaho ang diwata hanggang sa nakaramdam na lamang si Puan na para bang naninigas ang kanyang katawan dahil paunti-unti na siyang nagiging ganap na upuan. Nakarating na nga ang kanyang ina sa kanilang tahanan na may dalang isda para sa kanilang hapunan, at laking pagtataka ng kanyang ina dahil may bagong upuan sa loob ng kanilang tahanan, at hinanap niya agad ang kanyang anak para salubungin ng kanyang dala. Ngunit hindi niya ito mahanap. Nakalipas na ang ilang oras hanggang sa napaiyak na lamang ang kanyang ina at napaisip na baka ang upuan na kanyang nakita at si Puan na kanyang anak ay iisa, at umiyak ng umiyak ang kanyang ina sa harap ng upuan na kanyang nakita sa loob ng tahanan dahil hindi niya na nakakausap ang kanyang nag-iisang anak na kanyang pinakamamahal at sobrang inaalagaan. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay nagkaroon na rin sa wakas ng silbi si Puan
dahil siya ay nagagamit na bilang isang pahingahan ng bawat napapagod. Sa alamat na ito ay matututunan ng bawat isa na huwag maging tamad.